Aba naman, Cairo, gumising ka na. Bulalas ng kanyang inang si Yuna. Umungot lang si Cairo. Nanay, ayoko po. Binuksan ng nanay niya ang mga kortina. Pumasok ang liwanag ng umaga sa kwarto ni Cairo. Kaya naman, napatakip siya ng unan sa kanyang mukha. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanya habang umaalingaw-ngaw ang pamilyar na boses mula sa pasilyo. Cairo! Tawag ng kanyang ina habang banayad ang tinig. Bangon na anak! Malilate ka na sa eskwela. Ayoko pong pumasok. Tinatamad po ako. Saan ni Cairo rito? 5 minuto pa po, Nay. Bulong niya, garalgal at antok pa ang boses. Humulokip-kip si Yuna at tinaasan siya ng isang kilay. Sabi mo rin yan, 10 minuto na ang nakaraan. Ikatlong 5 minuto pa muna yan, anak. Hindi gumalaw si Cairo. Pinabagal pa niya ang paghinga. Kunwari tulog pa rin. Napabuntong hininga si Yuna, saka tumindig ng diretso. O sige, kapag hindi ka pa bumangon sa loob ng 10 segundo, ibibigay kong agahan mo sa mga matatandang pulubi sa may palengke. Napadilat si Cairo. Kawawa naman pong anak mo, Nay. Kapag binigay mo sa kanila, wala po akong pagkain. 10. Siyam! Panimula ni Yuna. Muling napaungol si Cairo at sinipa ang kumot papalayo. Nanay naman Bangon na, babangon na po ako. Napangiti si Yuna at lumakad palabas ng kwarto. Seryoso ako, Cairo. Mainit pa ang kanin mo at saktong luto ng itlog mo. Magugustuhan niyo ng matatandang pulubi sa palengke. Tumayo si Cairo ng padabog, magulo ang buhok at pipikit-pikit pa ang mga mata. Nanay, ibibigay mo talaga yun at uubusin ang para po sa anak mo. Nanay ako, sagot ni Yuna habang papasok na sa kusina. Pero hindi ako konsentidor ng anak na matigas ang ulo. Kaya sige na, bumangon ka na dyan, magbihis ka na at mag-almusal. Kailangan pumapasok ang mga bata sa school, hindi pwede ang tatamad-tamad. Pagdating ni Cairo sa maliit nilang kainan, naamoy niya agad ang pritong itlog, sinaing na kanin at longganisa na may nakahanda ng suka na may bawang. Nakaupo na ang kanyang ama na si Soren at kalahati na ng pagkain ang naubos. Makulit itong umiti sa kanya. Aba, nagising din ang natutulog na dragon. Sabay subo ng longganisa. Napasimangot si Cairo at naupo sa tabi nito. Hindi po ako dragon, si nanay po yun. Ang lakas mo kaya humili kagabi. Biro pa ni Soren. Akala ko may lindol. Inilapag ni Yuna ang plato ni Cairo sa harap niya at hinalikan siya sa ulo bago naupo. Kumain ka na. Ihahatid ka ng tatay mo sa eskwela gamit ang bisikleta niya ngayon. Alam mo namang sabay kayo palagi. Ikaw sa school, tapos siya sa trabaho. Kaya dapat nagmamadali ka rin sa umaga. Napanguso si Cairo habang kumakain. Pwede po bang huwag pumasok ngayon? Tinatamad po talaga ako, Nay. Napagod po ako sa pagtakbo. Si coach po kasi. Kumindat si Soren. Anak, training niya yun sa'yo para mas gumaling ka. Saka ikaw may sabi, gusto mong maging magaling na runner. Kaya makinig ka lang sa coach mo. Ngayon, kailangan mong pumasok sa eskwela. Basta wag tayong malilate. Diretso na ako sa trabaho pagkatapos kong kumain dito. Kakain na po ako agad. Huwag mo po ako iiwan. Ayoko po maglakad. Sagot ni Cairo habang sinusubo ang mainit na kanin. Tumawa naman si Soren. Kita mo na. Dapat maaga kang gumigising katulad namin ng nanay mo. Ayaw mo naman palang maglakad. Gusto mo pang takutin ka ni Yuna sa pagbibigay ng pagkain mo sa ibang tao. Umiling si Yuna pero nakangiti pa rin. Alam niyang kaya kong gawin kaya bumangon talaga yan. Wala akong pakialam kung magutom ang mga batang matitigas ang ulo. Tinapunan ng tingin ni Cairo ang kanyang ina habang ngumunguya. Nanay, nakakatakot ka po minsan. Mas nakakatakot ka pa po kaysa kay tatay. Dapat lang, sagot ni Yuna sabay higop ng kape nito. Dapat sumusunod ka sa akin, hindi yung kami na napapasunod mo ng tatay mo. Nagpatuloy ang umaga sa tunog ng mga tawa. Pinggan at ang tahimik ngunit abalang galaw ng isang pamilyang buo ni Cairo. Kahit inaantok pa siya, may init sa kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa pagkain, kundi dahil sa ritmo ng tahanan nila. At kahit hindi niya paborito ang umaga, ang pagsakay sa likod ng bisikleta ng kanyang ama patungong eskwela, tila sapat na dahilan para bumangon sa tuwina. Lalaban ka na bukas, Cairo. Ayusin mo Nag-training ka naman ng mabuti. May sponsor sa mananalo. Malaking halaga kaya dapat ipanalo mo. Hindi ba gusto mo magkaroon ng pera para mabili mo ng bagong sewing machine ng nanay mo?
Paalala ng kanyang coach. Tumango naman siya kaagad. Opo, gagalingan ko po para sa sewing machine ni nanay. Kahit parang dragon ang kanyang ina, mahal na mahal niya naman ito. Ayaw niyang nakikitang nahihirapan ang kanyang mga magulang. Ang tatay niyang si Soren, simpleng factory worker lamang. Mga bata pa ang kanyang mga magulang at mukhang bata pa lang din nang maging anak siya ng mga ito. Sasali po ako sa race sa susunod na buwan, tatay. Hindi po sa school, dyan po sa bayan. Sabi ni Cairo habang pauwi sila ng kanyang ama. Tumingin si Soren sa kanya at may kuryosidad sa mukha nito. Yung summer run sa bayan ng mga bata? Tumango si Cairo. Opo tay, at hulaan mo po, sabi po ni coach, may premium cash prize ngayong taon kasi raw po maraming mayayamang sponsor. Malaki-laki din daw po tay. Napatuwid si Soren habang inaakay siya. Talaga? Magkano? 10,000 raw po. Sabi ni Cairo at ipinakita pang daliri sa kanyang ama. Hindi po ba tay, malaki-laki raw po yun? Sana po manalo po ako para may pera po tayo. Tuwang-tuwa naman ang ekspresyon ni Soren. Aba kung ganun, panalo ka na agad. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo sa buong bayan. Tumawa rin si Cairo at hinaplos ang batok. Tatay, marami naman po mas magaling pa po sa akin pero gagalingan ko po. Mas lalong napangiti ang kanyang ama. Magaling anak, naniniwala ako sa iyo Cairo. Ang galing-galing ng mga binti mo anak. Ilang beses ko nang nakita na nalalagpasan mo ang mga batang mas malaki kaysa sa'yo. Kaya mo yan. Alam ko na agad, hindi pa man nagsisimula. Ikaw nang mananalo. Nanatiling nakangiti si Cairo. Mainit ang puso dahil sa tiwala ng ama. Sana nga po tay. Sana manalo po ako. Tatakbo po ako para sa inyong dalawa ni nanay. Napakunot ang noo ni Soren. Tumakbo ka para sa pangarap mo anak. Tiningala ni Cairo ang kanyang ama. Oo nga po, pero tumatakbo pa rin po ako para sa inyo, tay. Iniisip ko nga po ang gagawin ko kapag nanalo po ako. Ibibigay ko po ang pera sa inyo. Sa'yo po, tatay. Napakurap si Soren at hindi agad nakapag-react. Sa akin? Cairo, premium mo yun. Alam ko po. Mabilis na sagot ni Cairo. Pero hindi ko naman po alam ang gagawin sa pera kung sakali. Saka kayo po ni nanay ang laging nagbibigay para sa akin. Kayong dalawa po nagtatrabaho ng sobra para lang patuloy po tayong mabuhay. Kung ako po ang mananalo ng first place, gusto ko pong ibigay na lang po sa inyo ni nanay. Kayo rin naman po ang dahilan kung bakit nakakapag-aral, kumakain at pumapasok po ako sa eskwela. Kahit minsan tinatakot po ako ni nanay na palagi niyang ibibigay sa pulubi ang pagkain. Mahal na mahal ko pa rin po siya. Nanahimik si Soren pagkatapos bumili ng ulam nila. Anong gagawin ko sa ganong kalaking pera? Sandaling nag-isip si Cairo. Una, gusto ko po sanang bilhin natin yung sewing machine na matagal nang gusto ni nanay. Kapag pumupunta po kami sa bayan, palagi po siyang may tinitingnan ng sewing machine sa may bintana. Pero hindi niya po binibili kasi wala naman po tayong pera. Gustong-gusto pong nagtatahi ni nanay, di ba? Lumambot ang mga mata ni Soren. Matagal niya nang gusto yon. Hindi ko lang mabili dahil marami tayong gastusin anak. Kaya nga po kasi palagi pong naniningas sa bahay si Aling Ason. Kailangan naman po nating magbayad para may maayos po tayong tirahan. Sabi ni Cairo na parang iniisa-isa ang mga problema nila dahil sa hirap ng buhay. Kapag may mga sewing machine po si nanay, may magpapatahi na po ulit sa kanya at may dagdag pera po ulit tayo. Sira-sira na yung luma pong sewing machine ni nanay, di ba? Mas matagal pa po siyang nag-aayos kaysa nagtatahi. Kung may bago siya, makakakuha po siya ng mas maraming magpapatahi. Mas gaganda po ang gawa niya. Baka nga po matuloy niya ng maliit na shop na pinapangarap niya. Nanahimik si Soren bago nagsalita muli. Gagawin mo lahat yon para sa nanay mo. Tumango si Cairo ng walang pag-aalinlangan. Opo naman po. Mahal ko po kaya si nanay. Mahal din po kita, tatay. Kayong dalawa, mahal na mahal ko po kayo. Napalunok si Soren at tila pinipigilan ng emosyon. Inabot nito ang balikat niya at marahang pinisil. Ang bait mo talagang bata, anak. Kahit na mahirap ang buhay, masaya kami napapalaki ka namin ng maayos. Iiyak sa tuwa ang nanay mo pag narinig niya to. At ako, pakiramdam ko, ako na ang pinakamasayang tao sa mundo dahil may anak ako na katulad mo. Napangiti naman si Cairo. Masaya rin naman siyang marinig yon mula sa kanyang ama. Mahal na mahal niya ang mga magulang kaya kung may magagawa siya para sa mga ito, walang pagdadalawang isip na gagawin ni Cairo.
Natawa si Soren at nagpatuloy na sila sa paglalakad pa uwi. Mag-ensayo ka pa. Hindi ang premyo ang tatakbo papunta sa'yo. Tumawa si Cairo. Mananalo po ako, Tay. Tignan nyo lang, gagawin ko po lahat para makuha ang premyo. Kaya naman, yon ang nilook forward ni Cairo. Nag-ensayo siya ng mabuti para siya ang manalo para sa first place. Nang araw bago ang patimpalak, nararamdaman ni Cairo ang paghahanda ng mga tao sa bayan. Darating na rin ang mga mayayamang bisita at mga sponsor para sa mga papremyo sa iba't ibang contest na mangyayari bukas. Excited ka na? Tanong ng kanyang nanay na si Yuna habang nilalagyan siya ng bimpo sa likod. Hindi ko alam kung makakaabot ang tatay mo sa panonood sa race mo. May trabaho kasi siya ngayon. Pero sabi niya, susubukan niya raw makahabol. Tumango naman si Cairo. Sana po makahabol siya. Gusto ko po na nandun siya. Makita ko po siya sa dulo na nanonood kapag nasa finish line na po ako. Napangiti naman ang kanyang ina. Huwag kang mag-alala. Tatawagan ko at baka makahabol pa. Mas maganda nga na mapanood ka niya. Isinuot na ni Cairo ang kanyang mga sapatos. Napangiti siya nang makita yon sa mga paa niya. Sinikap kasi siyang ibili ng kanyang ama na si Soren, kaya yon ang gagamitin niya sa laban. Napansin nito na luma at tinatahi na lang ng kanyang ina na si Yuna ang mga luma niyang sapatos. Kaya kahit kukulangin sila sa budget, binilhan pa rin siya ni Soren ng bagong sapatos. Nang makarating sa bayan, magkahawak kamay sila ng kanyang ina. Dala ni Yuna ang mga gamit niya at pinupunasan nito kapag may tumutulong pawis. Pero maya-maya'y napansin niya na natulala ito sa tarpaulin na nakapaskil sa itaas. Bakit po, Mama? Tanong ni Cairo rito, na natiling nakaawang ang bibig ng kanyang ina. Siya ba ang sponsor ng mga prize sa mga patimpalak dito sa bayan? Nauutal na tanong nito. Tiningnan ni Cairo ang larawan ni Don Mateo Santillejo sa tarpaulin. Opo, siya raw po sabi ni Coach. Ang galing nga po, Nay. Kaapilyado po natin siya. Sabi po ni Coach, pupunta raw po siya rito para manood kasi raw po yung anak niya dati magaling din daw po sa runner nung nag-aaral pa. Umiwas ng tingin ng kanyang ina. Anak, huwag ka na kayang sumali. Kumunot naman ang noo ni Cairo. Nay, bakit po? Hindi po pwede, nandun na po ang pangalan ko sa listahan. Saka sayang naman po kung hindi ako sasali. Marahang hinawakan ni Yuna ang mga braso niya. Huwag mong galingan, anak. Hindi ka pwedeng manalo. Naiintindihan mo ba? Hindi pwedeng makakuha ka ng atensyon dito. Mas lalong bumaha ang pagtataka kay Cairo. Nay, bakit nga po? Nay, hindi naman po pwede yun. Sumali po ako rito para manalo. Ayoko pong magpatalo, saka gusto ko pong makuha ang premyo para sa first place. Para mabili ko po kayo ng bagong sewing machine. Hindi na nakapagsalita ang kanyang ina. Namumuo ang mga luhas sa mga mata ni Yuna. Hindi maintindihan ni Cairo kung bakit hihilingin ni Yuna na magpatalo siya sa kompetisyon na iyon. Gayunpaman, nang niyakap siya ng kanyang ina, alam niya na may mabigat itong dahilan. Pasensya ka na, anak. Natatakot lang ako sa mga problemang tinakasan namin ng tatay mo. Alam kong hindi mo pa nauunawaan. Sorry, anak. Sorry, Cairo. Malumanay na sabi ng kanyang ina. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Sige, ipanalo mo ang laban. Hihintayin ko ang sewing machine na ibibigay mo sa akin. Napangiti naman si Cairo at mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Talagang ipapanalo ko po, Nay. Maya-may nagsimula na naman ang karera. Bago magsimula ang laban, nakita ni Cairo ang kanyang ama na si Soren. Tuwang-tuwa ito habang kumakaway sa kanya. Go, anak! Kaya mo yan! Manang-mana ka sa tatay! Nakangiting sigaw ni Soren. Napangiti si Cairo bago nagsimulang tumakbo. Rinig niyang sinisigaw ng mga tao ang pangalan at numero niya. Marami rin naman kasi talagang nakakakilala kay Cairo sa kanilang lugar. At sa pagtatapos ng karera, marami ang natuwa nang siyang manalo. Nang isabit sa kanya ang medalya at ibinigay sa kanya ang prize, sobrang saya ni Cairo habang pinagmamasdan ang kanyang mga magulang. Ikaw si Cairo Santillejo? Tanong ni Don Mateo sa kanya at hindi matanggal ang tingin. Marahan naman siyang tumango at tinanggap ang kamay nito. Opo, Don Mateo. Maraming salamat po sa cash prize. Malaking tulong po sa amin yun at mabibili ko na po ng sewing machine ng nanay ko. Tumaas ang mga kilay ni Don Mateo at parang hindi nagustuhan ang kanyang mga sinabi. Mas maiging ibili mo ang napanalunan mo ng mga bagay na mapapakinabangan mo.
O hindi kay ibigay mo na lang sa iyong ama. Hindi na nakasagot pa si Cairo dahil umalis na si Don Mateo sa harapan niya. Nang matapos ang pagpaparangal, tumakbo na agad siya papunta sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, nakita niyang seryoso ang mga ito. Nang sundan niya ng tingin ng paningin ng mga ito, nakita niyang nakatingin ang kanyang ama't ina kay Don Mateo na seryoso lang din ang mukha. Tay, nakuha ko po ang first place. Nanalo po ako. Masayang sabi ni Cairo sa kanyang ama. Pinilit ngumiti ni Soren at hinawakan ng kanyang kamay. Napakagaling mo anak. Napanood kita. Halika na, umuwi na tayo. Umiling naman agad si Cairo at hinawakan din ang kamay ng kanyang ina. Bibili muna po tayo ng bagong sewing machine ni nanay. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang bago marahang tumango. Mas lalong napangiti si Cairo. Sa wakas, maibibili niya na ng bagong sewing machine ang kanyang ina. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit hindi niya makita ang saya sa mukha ni Yuna. Parang kabado ito at nagmamadali ng umuwi. Kumakalma lang kapag hinahawakan ni Soren ang kamay. Aalis na sana sila pero nagsalita si Don Mateo. Talagang pinanindigan mo ang buhay na yan, Soren. Pinili mong maging ganitong hampas lupa para lang sa babaeng yan. Tanong ni Don Mateo sa kanyang ama. Umigting ang panga ni Soren at lumingon kay Don Mateo. Hindi kami mga hampas lupa. Ang alam ko lang, simula nung umalis ako at pinili ko ang babaeng mahal ko, naging masaya ako. At kahit wala kami yaman tulad ng yaman na natatamasa ako nun, masaya pa rin kami ng asawa at anak ko. Sige ho, maiwan ko na kayo. Sana'y masaya na rin po kayo sa buhay nyo kasama ang asawa at mga anak ninyo sa kanya. Sana masaya na rin po kayo sa buhay nyo kasama ang asawa at mga anak ninyo sa kanya. Bago pumunta sa store kung saan bibili ng sewing machine, kumain na muna sila. Gayunpaman, habang kumakain, ramdam niya pa rin ang nangyari kanina. Pakiramdam ni Cairo, nandoon pa rin ang bigat ng mga binitiwang salita ni na Don Mateo at ng tatay niyang si Soren sa isa't isa. Tatay! Wika ni Cairo nang hindi niya na mapigilan. Bakit po kayo ganun makapag-usap kay Don Mateo kanina? Napatingin si Yuna sa asawa bago sa kanya. Anak, huwag na masyadong maraming tanong. Bata ka pa kaya hindi mo pa maiintindihan ang lahat. Pero maiintindihan ko naman po kapag sinabi po sa akin. Kayo na nga po nagsabi, di ba? Matalino po akong bata, Nay. Katwiran pa ni Cairo. Hindi agad sumagot si Soren. Bahagyang umigting ang mga panga nito at ang mga matay nakatitig sa malayo. Napansin ni Cairo ang tensyon sa postura ng tatay niya. Nanalo ka sa karera, Cairo. Pinaghirapan mo yung premyo. Sagot ni Soren habang pinapalamig ang pagkain niya. Yun ang mahalaga. Huwag mo nang itanong ang tungkol sa kanya. Pero si Don Mateo po ang sponsor, di ba? Giit ni Cairo. Yung tono po ng boses mo, parang kilalang kilala mo po siya. Kumilo si Yuna sa kinauupuan. Soren, sabihin mo na lang, mangungulit lang na mangungulit ang anak natin. Kilala ko siya. Sagot ni Soren sa mababang tinig. Napanguso si Cairo habang kumakain. Eh bakit sabi mo po, huwag ako magtanong? Kasi bata ka pa. Mariing tugon ni Soren. May mga bagay, mga komplikadong bagay na hindi mo pa maiintindihan. Pero maiintindihan ko naman po kapag pinaliwanag po sa akin, tatay. Medyo napalakas ang boses ni Cairo pagkatapos lunukin ang pagkain. Napapansin ko po ang mga bagay sa paligid ko. Lahat po ng tao dito sa bayan sinasabi, sobrang yaman daw po ni Don Mateo. Sobrang makapangyarihan. Mababait po ang mga tao sa kanya kahit nga po si Coach, tatay. Pero ikaw, parang iba ka po kapag nandyan siya. Galit po ba kayo sa kanya, tatay? Humugot ng malalim na buntong hininga si Soren. Tumingin ito kay Yuna tapos bumalik ang tingin sa kanya. Sige. Gusto mong malaman kung anong totoo? Tumango si Cairo. Siyempre naman po, tatay. Matama siyang tiningnan ng kanyang ama. Si Don Mateo, siyang tatay ko. Napakurap si Cairo. Ha? Ibig pong sabihin, siyang lolo ko? Tumango si Soren. Oo, siya nga. Nanlaki ang mga mata ni Cairo habang mumuya ng pagkain. Teka, kung siya po ang tatay mo at sobrang yaman niya, ibig po bang sabihin, mayaman din po tayo? Napatigil siya at mabilis na tumingin sa kanyang mga magulang, may pag-asang kislap sa mga mata. Secret lang po ba na mayaman tayo? Mahinang tumawa si Soren, ngunit halatang may lungkot. Hindi, Cairo. Hindi tayo mayaman.
Kumunot ang noon ni Cairo. Pero bakit po? Hindi ba't dapat po inaalagaan ng lolo ang pamilya niya? Kasi nga po, tatay mo po siya, tatay. Dapat inaalagaan ka po niya katulad po ng pag-aalaga niyo po sa akin. Tumingin ulit si Soren kay Yuna at tumango ito ng marahan bilang pagsuporta. Hindi tayo mayaman, anak. Si Papa lang ang mayaman at hindi tayo. Isa pa, may mas mahalaga pa sa buhay kaysa sa pagiging mayaman, anak. Sabi ni Soren at tinanggal ang amos niya sa mukha. Susubukan kong ipaliwanag sa'yo kahit mahirap. Tinitigan ni Cairo ang ama. Iintindihin niya yon kahit nasa murang edad pa lang. Ayaw niya rin kasi ang pakiramdam na parang may mga bagay siyang hindi alam, lalo na tungkol sa mga taong mahal niya sa buhay. Dati kasi, panimula ni Soren, hindi tinanggap ni Papa ang nanay mo. Akala niya hindi siya karapat-dapat para sa akin. Ang nakita lang niya ay kung saan siya nanggaling. Isang simpleng kasambahay sa bahay namin noon. Pero ako, nakita ko ang puso ng nanay mo. Nakita ko kung gaano kabait, katatag at katapat si Yuna. At minahal ko siya. Mahal na mahal ko ang nanay mo, anak. Napayuko si Yuna, kaya hinawakan ni Soren ang kamay nito. Sinabi ng lolo mo na iwanan ko siya. Patuloy ni Soren at mas mariin ang tinig. Sabi niya kung gusto kong manatili sa mundo namin, sa mundo ng pera at kapangyarihan, kailangan kong bitiwan ang nanay mo. Bahagyang bumukas ang bibig ni Cairo. Pero hindi mo po binitiwan si nanay kasi sama-sama po tayo ngayon, di ba? Tumango si Soren. Pinili ko ang nanay mo. Iniwan ko ang lahat. Mga mansyon, negosyo, pera. Pinili ko mabuhay ng simple basta't kasama siya. Kayong dalawa, anak. Pero bakit po? Tanong ni Cairo, halatang nalilito. Ano po bang hindi magugustuhan kay nanay? Sobrang bait, maganda at masipag po si nanay. Pero ayaw lang po sa kanya ni Lolo Mateo. Napailing si Soren at bakas ang lungkot sa mga mata. May mga bagay na hindi maintindihan at hindi kayang tanggapin ng lolo mo, Cairo. Hindi niya maintindihan na walang saysay ang lahat ng yon kung walang pag-ibig, Cairo. Ang pera, kayang bumili ng malaking bahay, pero hindi ng tahanan. Kayang bumili ng regalo, pero hindi ng kaligayahan. Kaunti lang ang meron tayo, pero buo tayo. Magkakasama tayo. Mas mahalaga pa tayo sa lahat ng kayamanan ng lolo mo, anak. Tumingin si Cairo sa kanyang mga magulang, unti-unti niyang nauunawaan ang katotohanan. Hindi sayang ang yaman dahil kasama niya naman ang mga ito at masaya pa rin naman sila. Hindi po gusto ni Lolo Mateo si nanay kasi mahirap siya. Bulong ni Cairo at sinusubukang unawain ang mga sinabi nito. At iniwan mo po ang pagiging mayaman para lang po makasama kami? Hindi ka po ba nalulungkot dahil hindi ka na po mayaman? Bakit naman ako malulungkot? Sagot ni Soren ng banayad. Pinili ko kung anong mas mahalaga at kayo yon. Sa wakas, nagsalita si Yuna at hinaplos ang kanyang buhok. At ngayon, nandito ka na, Cairo. Ikaw ang kayamanan namin ng tatay mo. Buti na lang po, pinili mo si nanay, tay. Bulong ni Cairo at niyakap ang mga ito. Nang malaman niya ni Cairo, mas minahal niya ang kanyang mga magulang. Kahit mahirap naman kasi sila, hindi naman nagkukulang sina Soren at Yuna sa kanya. Pero simula nang malaman ni Cairo na lolo niya si Don Mateo, para may paraan palagi para makapasok itong muli sa kanilang mga buhay. Katulad na lang nang minsan siyang umuwi mula sa eskwela. May 3 kotse na sunod-sunod na nakaparada sa harap ng maliit nilang bahay. Akala niya nandoon si Don Mateo, pero butler lang pala ng mga Santillejo. Bakit po sila nandito? Tanong ni Cairo sa kanyang ina. Kinuha ni Yuna ang bag niya. Hindi ko rin alam, anak, pero kausap nilang tatay mo. Huwag mo munang istorbohin. Usapan niyo ng mga matatanda. Marahan na lang siyang tumango. Pinagmasdan niya ang kanyang ama na kausap ang butler ni Don Mateo. Maya-may umalis na rin naman ang mga ito. Bakit daw? Mariing tanong ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Soren. May sakit daw ang papa at gusto niya raw akong makita. Bukas, susubukan kong pumunta. Susunduin ako ni Butler Kim. Gusto mo bang sumama? Marahang umiling si Yuna. Alam mo namang hindi ako tanggap ng iyong papa at ng iyong pamilya. Hindi rin naman ako kailangan doon. Hinaplos ni Soren ang mukha nito at hinalikan sa buhok. I'm sorry. Nangako ako ng buhay sa'yo. Nawala sila. Na walang manggugulo sa atin. Pero may sakit ang papa.
Hindi ko siya matitiis. Tipid ng umiti si Yuna at hinawakan ang kamay ng asawa. Hindi ko maaalis sa'yo na mag-alala dahil tatay mo pa rin siya. Kahit pumunta ka ron, hindi magiging kaso sa akin. Hanggang ngayon, humihiling pa rin naman ako na magkais kayo ng iyong papa dahil alam kong mahal na mahal mo rin naman siya. Niyakap ni Soren si Yuna. Yumakap din naman si Cairo sa kanyang mga magulang kaya natawa ang mga ito. Kung ganon, si Cairo na lang ang aking isasama. Nakangiting sabi ni Soren. Tumango naman si Yuna. Bumalik kayo sa akin ha? Katulad ng plano, sinama nga siya ni Soren sa mansyon ng mga Santilliejo. Nang makarating doon, mabilis ang pagkamangha ni Cairo. Para siyang pumasok sa isang palasyo. Nakita niya rin ang mga larawan ng kanyang ama noong kabataan. At lahat ng mga katulong, binabati sila sa kanilang pagdating. Master Soren, bakit ka po nila tinatawag na Master Tatay? Hindi niya napigilang tanong. Tumawa naman si Butler Kim at siya ang sumagot para sa kanya. Dahil isang direct successor ng mga Santilliejo ang iyong ama, yung Master. At ikaw naman, yung Master Cairo ang direct successor ng iyong ama pagdating ng panahon. Kumunot ang noo ni Cairo. Hindi ko po kayo maintindihan, Butler Kim. Napailing naman si Soren at hinawakan ng kanyang kamay. Butler Kim, hindi na ako ang direct successor ng papa. Matagal niya na akong itinakwil. Isang simpleng mamamayan na lang ako. Simpleng Santilliejo na namumuhay ng masaya kasama ng pamilya ko. At magiging ganoon lang din ang anak ko. Ayokong buhayin siya sa kayamanan ng pagiging Santilliejo. Hindi na muling nagsalita si Butler Kim. Umakyat na sila sa sunod na palapag. Iniwan na muna siya sa labas ng kanyang ama kasama si Butler Kim. Pumasok si Soren sa isang silid kaya matyaga siyang naghintay roon. Tinitingnan lang ni Cairo ang paligid. Ngumingiti naman sa kanya si Butler Kim. Maya-maya may tumawag dito kaya umalis na muna sa kanyang tabi. Nababagot na si Cairo kaya naglakad-lakad na muna siya sa mansyon ni Don Mateo. Hanggang sa napalapit siya sa pintong nakabukas lang ng kaunti. Doon, nakita at naririnig niya ang usapan ni Soren at Don Mateo. Bibigyan kita ng pagkakataon, Soren. Sabi ni Don Mateo, mababa ang boses pero matalim na parang kutsilyo. Iwan mo si Yuna. Bumalik ka sa pamilyang to. Tatanggapin kitang muli. Pati anak mo, tatanggapin ko siya bilang apo. Kumunot ang noo ni Cairo. Bakit parang pilit pang pagkakasabi ng kanyang lolo na pati siya itatanggapin? At bakit kailangan pang iwan ang nanay niyang si Yuna? Papa, mahinahon pero matatag ang tinig ni Soren. Sinasabi mo pong talikuran ko ang babaeng mahal ko. Ang nanay ng anak ko, ang asawa ko. Hindi ko po magagawa yon. Ipinapabalik lang kita kung saan ka nararapat. Balik ni Don Mateo. Hindi ka para sa isang katulad ni Yuna. Galing siya sa wala. Wala siyang kayamanan. Akala ko na ngayong naranasan mo ng hirap kasama ang babaeng yun ay babalik ka rin dito sa akin. Pero hindi ka bumalik at mas pinili ang buhay na mahirap kasama siya. Hindi ka ba nag-iisip? Hinawakan ni Cairo ang gilid ng pintuan ng mahigpit. Oo, wala ngang yaman ang kanyang inang si Yuna pero mabait ito. Matalino at matatag sa buhay. Hindi pa ba sapat yun para kay Don Mateo? Sinabi mo pong may sakit ka. Sabi ni Soren at biglang bumigat ang boses. Kaya ako pumunta. Pinilit kong pumunta dahil nag-aalala po ako sa'yo. Akala ko kailangan mo po ako. Akala ko kaunti na lang ang natitira sa iyong buhay, Papa. Dahil sinabi sa akin ni Butler Kim na kailangan niyo po ako. Pero ano po ito ngayon? Umirap si Don Mateo. Sinabi ko lang ang kailangan para pumunta ka. Alam kong hindi ka darating kung hindi. Nagsinungaling ka. Ani Soren at napailing. Ginamit mo po ang takot ko para hilahin ako pabalik. Para sirain ang buhay na itinayo ko. Sinusubukan lang kitang iahon sa kabaliwan mo. Sigaw ni Don Mateo. Pwede mo pang makuha ang lahat, ang pangalan mo, ang mana, ang lahat ng kayamanan at bigat ng pagiging isang Santilliejo. Pwede mo pang palitan ang asawa mo, isang babaeng may dangal, hindi yung... Wag! Putol ni Soren sa malamig na tinig. Wag mong maliitin si Yuna sa harap ko dahil baka makalimutan ko na tatay kita. Mas mahalaga siya kaysa sa lahat ng to. Ibinigay ko sa'yo ang lahat. Sabi ni Don Mateo. Itinayo ko to para sa'yo. Isa kang Santilliejo at hindi mo maaaring talikuran dahil lang sa isang babae. Hindi. Tugon ni Soren.
Itinayo mo po ang lahat ng to para sa sarili mo. At nang piliin ko si Yuna, tinalikuran mo po ako. Pinili ko kung ano makakabuti para sa'yo. Giit naman ni Don Mateo. Lumapit si Soren sa sarili nitong ama. Napakabuti po sa akin ng asawa ko. Wala po akong kahit na anong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko noon. Naninikip ang dibdib ni Cairo. Alam niyang nagagalit ang kanyang ama. Nararamdaman niya rin na nasasaktan ito. Kung gusto mo po talaga akong maging masaya, sabi ni Soren at puno ng paninindigan ng boses. Tatanggapin mo po siya. Tatanggapin mo po ang pamilyang binuo ko. Pero ang gusto mo lang pong gawin, pagkatapos ng ilang taon, sirain pa rin po ang mayroon ako ngayon. Natahimik si Don Mateo. Hindi na po ako babalik. Patuloy ni Soren sa mas matatag na tinig. Hindi po hanggat hindi mo tinatanggap si Yuna. Hindi hanggat hindi mo po siya kinikilalang asawa ko at bahagi ng pamilya na to. Walang kahit na anong bagay ang magpapatalikod po sa aking mag-ina. Mananatili kang mahirap? Para lang sa kanya? Hindi makapaniwalang tanong ni Don Mateo. Opo. Mabilis ang sagot ni Soren. Kahit mawala pang lahat, hindi ko po siya iiwan. Hindi mo po pwedeng diktahan kung sino ang mamahalin ko. Hindi ngayon, hindi po kailanman. Umalis ka na. Halos bulong ni Don Mateo at naghihina pa. At huwag ka nang babalik. Talagang tuluyan mo na akong tinalikuran para sa Yuna na yon. Tumunog ang mga yabag ni Soren papalapit sa pinto. Mabilis na umatras si Cairo, kunwaring wala siya roon. Pero paglabas ng kanyang ama, nagtagpo ang kanilang mga mata. Narinig mo? Tanong ni Soren sa mahinahong boses. Tumango si Cairo. Hindi ko po sinasadyang... Ayos lang. Mahina nitong sabi at hinawakan ng kanyang kamay. Halika na. Umuwi na tayo sa nanay mo. Siguradong hinihintay na tayo ni Yuna. Tatay! Mahinang usal ni Cairo at tiningnan ng kanyang ama. Malungkot itong umiti at lumuhod sa harap niya. Si nanay mo at ako, lagi naming pipiliin ang isa't isa. Palagi. Tayong tatlo, sapat na yon. Okay lang naman sa'yo kahit hindi tayo kilalanin ng lolo mo, hindi ba? Yumakap si Cairo sa kanyang ama. Opo, tatay. Okay lang po. Umuwi na po tayo. At magkasabay silang lumakad palabas. Iniiwan ng mansyon, ang kayamanan at ang pangalan. Babalik sila sa bahay na tahanan para sa kanila. Babalik sila kay Yuna na mahal nilang mag-ama. Pinili ng kanyang ama na si Soren ang ganoong buhay. Masaya sila. May mga problema pero maliliit lang at mabilis namang nasosolusyonan. Gayunpaman, isang trahedya ang sasapitin ni Soren na magpapabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Anak, huwag ka masyadong malikot dyan. Please, Cairo, magbasa-basa ka na lang muna dyan. Mas lalong sumasakit ang ulo ko sa ginagawa mong ingay dyan. Saad ng kanyang nanay na si Yuna. Itinigil naman ni Cairo ang kanyang mga ginagawa at itinabi agad iyon. Sorry po, Nay. Ang tagal po kasi ni tatay. Sabi niya po, gagawin po namin to pagka-uwi niya pero hindi pa rin po siya umuuwi. Napalunok si Yuna at saglit na munang itinigil ang pananahi. Huwag kang mag-alala. Magagawa yung project mo. Uuwi rin siya mamaya. Marahan naman siyang tumango at pinagmasdan si Yuna. Nay, okay lang po ba kayo? Bukas ka na po manahinay, masakit pang ulo mo. Marahan naman siyang tumango. Oo, itutuloy ko na lang to bukas. Sobrang sakit lang talaga ng ulo ko. Kahapon pa to eh. Kaso may tinatapos pa akong mga tatahiin kasi bukas na to kukunin. Ako na lang po ang magtatahinay. Nakangiting presenta ni Cairo. Hindi napigilang tumawa ni Yuna. Ikaw talaga. Hindi pwede. Baka masira mo pang mga tinatahi ko. Hindi ka naman marunong. Tinuturuan kita pero kaunti pa lang naman ang alam mo. Ako na lang ang magtatahi. Hindi mo naman ito forte. Mas magaling kang manakbo kaya tumakbo ka na lang kaysa manahi. Saka matatapos na to. Lucky charm ko kaya itong sewing machine na regalo mo sa akin. Simula na bilhin mo to para sa akin, hindi na tayo nawawala ng kliyente. Malawak na napangiti si Cairo. Masaya siyang pinahahalagahan ni Yuna ang regalong pinaghirapan niya para rito. Kaya pinilit niyang makabili ng bagong sewing machine para sa ina dahil alam niyang isa yon sa mga kasiyahan nito. Gustong-gusto ni Yuna na palaging nananahi. Parang ang tagal ng tatay mo, nasa na kaya yon? Tanong ng kanyang ina habang nanonood sila ng TV. Luto ng hapunan natin. Kapag mga ganito, bago pa ako makaluto, nandito na yon. Kinuha ni Cairo ang cellphone ng kanyang ina.
Tawagan mo na lang po, Nay. Sabihin mo po, umuwi na para kasabay po natin siyang kumain. Kinuha naman yun ni Yuna at may tinipa. Kung nagugutom ka na, Cairo, pwede ka nang maunang kumain. Maaga ka pa naman bukas dahil sa school mo. Okay lang po, Nanay, sabi ni Cairo sa ina. Hindi naman po ako gutom, saka hindi pa po ako inaantok. Hindi ba nga po, hinihintay ko po si tatay kasi may gagawin pa po kaming project. Natawa naman si Yuna. Oo nga pala. Sige, hintayin na muna natin ang tatay mo. Tatawagan ko na rin para malaman natin kung nasaan na ba. Tiningnan na lang ni Cairo ang kanyang ina na tumatawag sa cellphone nito. Gayunpaman, mukhang hindi na makontak si Soren. Wala namang kahit anong iniisip si Cairo at tiningnan lang ang project na hindi niya pa natatapos. Nagulat na lang siya nang biglang masagi ng kanyang ina ang baso na may lamang tubig. Nanay! Bulalas ni Cairo. Pinigilan naman siya kaagad nito. Anak, dyan ka lang. Huwag kang lalapit. Ako na rito. Maraming bubog. Pinagmasdan na lang ni Cairo ang kanyang ina na linisin yon. Hindi maintindihan ni Cairo ang lahat, pero parang may kakaiba sa gabing iyon. Parang umusbong ang takot sa munti niyang puso na hindi niya naman alam kung saan nagmumula. Yuna! Malakas na tawag ni Aling Teresa na malapit lang ang bahay sa kanila. Diyos ko, Yuna! Kumunot naman ang noo ng kanyang ina at lumapit sa pintuan. Bakit po, Aling Teresa? Bakit po kayo humahangos? Ang asawa mo, Diyos ko, naiwan sa nasusunog na factory. Imporma ni Aling Teresa. Gulat na gulat si Cairo nang marinig iyon. Gusto niyang sumugo doon, pero nanghina ang kanyang ina at bumagsak sa may pintuan. Malakas siyang sumigaw at pilit na inaalalayan si Yuna na parabang nauubusan ng lakas. Gayunpaman, pinilit pa rin ni Yuna na alamin kung anong nangyayari. Kaya naman, umalis agad silang mag-ina sa bahay. Hinanap nila si Soren sa factory pero tanging nasusunog na establishmento lang ang naabutan nila. Hindi rin nila makita ang kanyang ama. Soren! Malakas na sigaw, sabay paghagulgol ni Yuna. Soren! Nasaan ka? Tatay! Malakas na tawag ni Cairo sa ama. Sobrang dami nang nangyayari sa gabing iyon. Hindi na niya alam at para nang lumulutang si Cairo sa mga nangyayari. Namalayan niya na lang na nasa morgue na sila ng kanyang ina. Umiiyak si Yuna sa sunog na katawan ni Soren. Ganoon din siya at pareho nilang hindi matanggap ang pagkamatay nito. Nakikiramay kami sa inyo, Cairo. Saad ng coach ni Cairo. Hindi sumagot ang kanyang ina at tulala lang. Tiningnan ni Cairo si Yuna. Hinawakan niya ang kamay nito at sumandal sa braso. Simula nang mawala si Soren, hindi niya na ito gaanong makausap. Palagi na lang itong tulala, halos hindi na rin kumikilos sa bahay. Mabuti na lang talaga, marunong sa gawaing bahay si Cairo. Kaya niyang magluto at magsaing. Siya na rin ang palaging naglilinis sa bahay nila. Hindi na tumatanggap ng tatahiin ang kanyang ina dahil palagi na lang umiiyak. Magkano po kayang ibabayad mo po sa akin, Ma'am Jose? Magwawalis po ako sa harap ng tindahan nyo. Pwede rin po ako magtinda, magpatas po ng mga paninda nyo. Kahit ano po, basta bigyan mo lang po ako ng pera. Sabi ni Cairo kay Mang Jose kung saan sila bumibili ng bigas. Napatingin sa kanya si Mang Jose. Gusto mong magtrabaho sa akin? Nasaan ba ang nanay mo? Napakamot naman siya sa kanyang batok. Palagi pong umiiyak at tulala. Kailangan po namin kumain. Pinamiwangan siya nito. Hindi ba't pumapasok ka pa sa school? Paano yan? Hindi po muna ako papasok. Wala rin naman po kasing baon. Napaggatlabi si Cairo. Hindi na rin po ako nagtitraining kay coach. Saka mas kailangan po ako ni nanay ngayon. Hindi niya po kaya ngayong wala na po si tatay. Bumaha ang awa sa mukha ni Mang Jose. Napakabait mong bata. Hindi mo iniiwan ng nanay mo kahit anong mangyari. Sana naman matutong umahon niyang si Yuna. Bata ka pa, kailangan mo siya. Hindi pwedeng magtatrabaho ko ng ganito para sa inyong dalawa. Napanguso naman si Cairo. Naiintindihan ko po ang lungkot ni nanay. Nalulungkot din naman po ako sa pagkawala ng tatay ko. Napailing si Mang Jose. Pero hindi dapat ganito. Pwede siyang magluksa pero may anak pa siya na kailangang intindihin. Kailangan niyang bumangon para sa'yo. Naiintindihan ni Cairo ang punto ni Mang Jose. Ganoon din naman kasi ang gusto niyang mangyari. Gusto niyang makaahon si Yuna mula sa lungkot ng pagkawala ni Soren. Pero naiintindihan niya kung hindi pa rin ito kaya. Nangako siya kay Soren na aalagaan at hindi iiwan ang nanay niya.
Alam niyang mahal na mahal ng kanyang ama si Yuna, kaya mamahalin niya ito at papahalagahan ng mabuti. Nay, nandito na po ako. Binigyan po ako ni Mang Jose ng bigas. Isasahin ko na po ito. Saad ni Cairo kay Yuna. Pagkatapos po, nanay, may pera pa rin po ako kasi po nagwalis at nagbantay po ako sa tindahan nila. Kaya nakabili po ako ng masarap na ulam natin sa karinderya. Bumili po ako ng kaldereta kasi hindi po ba paborito mo po ito? Hindi sumagot ang kanyang ina, kaya tinigilan niya na muna ang pagsasalita. Pagkatapos magsaing, tumabi na muna siya kay Yuna. Tulala ito at nakatitig lang sa picture ni Soren. Marahang hinawakan ni Cairo ang kamay ni Yuna. Nanay, mahal ka po ni tatay. Kapag nakikita ka po niyang ganyan, malulungkot po yun. Nay, mahal na mahal po kita. Balikan na po. Huminga ng malalim si Cairo at muling tumayo. Naglinis siya ng bahay at pinilit labhan ang mga damit nila. Wala rin namang kikilos, kaya kahit bata pa si Cairo, kailangan niyang pilitin para sa kanilang mag-ina. Naging tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ni Cairo. Tinatanong siya ng kanyang coach, pinapapunta sa mga training pero siya na mismo ang tumatanggi. Gusto niya namang pumunta, magpatuloy sa pagiging runner. Pangarap nila yun ni Soren kaya gusto niya sanang ipagpatuloy. Pero mas kailangan niyang kumilos muna ngayon para sa kanyang ina, para mabuhay silang dalawa. Subalit darating talaga sa buhay ang mga problema na hindi inaasahan. At sa buhay ni Cairo, sa gitna ng napakaraming problema, darating pang isang suliranin na hindi niya alam kung kanya pa bang kakayanin. Nanay! Aray! Daing ni Cairo habang namimilipit sa sakit. Sumigaw si Mang Jose. Huwag niyong galawin! Huwag! Tumawag kayo ng ambulansya! Napapikit si Cairo habang tinatawag ang kanyang ina. Namumuo na ang pawis niya sa labis na sakit. Na-hit and run siya ng humaharurot na sasakyan kanina. Tumalsik si Cairo, duguan at nagkamali ang bagsak. Mga binti ang napuruhan sa kanya. Lumuluha siya at walang ibang mausal kundi ang kanyang ina. Tawagin mo si Yuna! Ibalita niyo nangyari sa anak niya! Malakas na sigaw ni Mang Jose. Hindi na maintindihan ni Cairo ang mga nangyayari. Maya-may narinig niya ang boses ng kanyang ina. Umiiyak si Yuna at hindi malaman kung paano siya hahawakan. Sa unang pagkakataon, pagkatapos mamatay ng kanyang ama, yun ang unang beses na inalala siya ni Yuna. Sa wakas, nakita at naalala na siya ng pinakamamahal niyang nanay. Oh, ngayon, nagising ka na sa kapabayaan mo. Tingnan mo nangyari sa anak mo. Kung natuluyan yan, mas lalong hindi mo kakayanin. Bulalas ng tiyahin ng nanay niya. Alam ko nagduluksa ka sa pagkamatay ng asawa mo. Pero bumangon ka. Isipin mo na may buhay ka pa, na may anak ka pang kailangang buhayin. Anong gagawin mo dyan kay Cairo? Hindi na makakalakad, sabi ng doktor. Kailangan daw ng therapy. Wala kang pera. Saan ka kukuha ng papagamot dyan? Kung hindi mo sana pinabayaan niyang anak mo, sana wala kang problema ngayon. Walang ibang nagawa si Yuna, kundi ang umiyak na lamang. Para bang yon ang unang beses na nagising ito sa lahat ng mga bagay na ginawa sa mga nakalipas na buwan. Hindi na rin mapigilang maluha ni Cairo. Hindi naman niya sinisisi si Yuna sa nangyari sa kanya. Ayaw niyang maging malungkot na naman ang kanyang ina dahil sa nangyari sa kanya. Pasensya ka na anak. Hinaplos ni Yuna ang kanyang buhok. Sorry kung mahina si nanay. Sorry kung hindi ako naging malakas ngayong wala ang tatay mo. Dahil sa kapabayaan ko, napahamak ka pa. Umiling naman si Cairo at marahang pinunasan ang mga luha ng kanyang ina. Wala naman po ikaw kasalanan, nanay. Hindi mo naman po gusto na mapahamak ako. Tahan na po, nay. Ang mahalaga po, nabawasan na po ang pagiging malungkot mo sa pagkawala ni tatay. Nanay, balikan na po ha. Kaya po natin kahit wala na si tatay, nay. Hindi po ba malakas ka po? Mas lalong umiyak ang kanyang ina at mahigpit siyang niyakap. Nararamdaman ni Cairo ang pagsisisi kay Yuna. Pero para naman kay Cairo, wala itong kasalanan sa mga nangyari. Talagang malas lang si Cairo na naaksidente siya ng araw na iyon. Dahil sa pagkakasangkot niya sa aksidente, mahirap na para sa kanyang makalakad. May pag-asa pa naman sa pamamagitan ng mga therapy pero wala naman silang pera kaya hindi siya maipapagamot agad ng kanyang ina. Nahihirapan din siyang makapasok sa school dahil sa kanyang kondisyon. Higit sa lahat, hindi na siya makabalik sa gawaing mahal na mahal niya at yon ay ang pagtakbo. Wow, nanay, ang dami mo pong tatahiin ngayon. Nakaniting sabi ni Cairo
Masaya na bumalik na sa pananahi ang kanyang ina. Tipid na ngumiti si Yuna. Oo anak, babalik na ako sa pananahi para magkaroon tayo ng pagkain at para sa mga gastusin dito sa bahay. At para makaipon tayo ng pera para pang therapy mo, pinagulong ni Cairo ang wheelchair niya. Okay lang po sa akin kahit matagal nanay. Hindi naman po ako nagmamadali. Alam ko rin naman po na mahal magpa-doktor. Huminga ng malalim si Yuna. Hindi ko kayang matagalan anak. Hanggat hindi kita nakikitang maayos, paulit-ulit ko lang sisisihin ang sarili ko sa nangyari sa'yo. Kaya gagawin lahat ng nanay para gumaling ka ha. Pangako ko yan sa'yo. Sumandal si Cairo at marahang tumango. Pangako po nay, gagaling po ako. Hindi mo na po kailangan mag-alala. Tumulo ang mga luha ni Yuna na agad naman itong pinunasan. Tinigil nito ang makina at hinaplos ang kanyang buhok. Ikaw ang nag-iisang baby ko. Sana alam mo yan anak. Mahal na mahal kita kahit anong mangyari. Ikaw ang biyaya sa amin ng tatay mo. Nang dumating ka sa buhay namin, mas lalong naging masigla ang pagsasama namin. Niyakap ni Cairo ang kanyang ina. Sapat na sa kanya na marinig ang mga salitang yon. Batid niyang sa pagkakataong yon, babangon na si Yuna at hindi na siya muling mapapabayaan. Subalit bumalik na ba ang kanyang ina? O ihahabilin lang siya sa taong hindi niya lubos na inaasahan? Nanay, saan po tayo pupunta? Tanong ni Cairo sa kanyang ina. Ngumiti lang si Yuna at inayos ang kanyang damit. Sa lugar na magiging maayos ka. Kumunot naman ang noo ni Cairo. Hindi niya gaano maintindihan ang mga sinasabi ni Yuna. Maya-maya, may mga humintong sasakyan sa tapat ng bahay nila. Napangiti agad si Cairo nang makita si Butler Kim. Magandang araw, yung master. Bati sa kanya nito. Butler Kim, magandang araw din po sa'yo. Ano pong ginagawa mo rito? Nakangiting tanong ni Cairo. Ngumiti naman sa kanya ito. Pinapasundo po kayo ni Don Mateo. Napatingin si Cairo sa kanyang ina dahil bigla niyang naalala na ayaw ni Don Mateo kay Yuna. Isasama po ba natin si nanay? Kapag hindi po siya kasama, hindi po ako sasama, Butler Kim. Pasabi po kay Lolo Mateo na hindi ko po iiwan si nanay katulad po ng ginawa ni tatay nung nabubuhay pa po siya. Napalunok si Yuna. Huwag kang mag-alala anak. Sasama naman ako. Doon na kasi tayo titira sa lolo mo. Mas maganda ron, saka mas malaki ang bahay. Maipapagamot din ang sakit mo. Mapapatherapy ka para makapaglakad ka na ulit. Marahang tumango si Cairo at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Kung ganon, tara na po. Pumunta na po tayo kay Lolo Mateo. Sinakay na siya ni Butler Kim sa sasakyan. Nang makasakay ang kanyang ina, doon palang napanatag si Cairo. Okay siya kahit saan tumira, basta kasama niya lang si Yuna. Nang makarating sa mansyon ng mga Santillejo, namamangha pa rin talaga si Cairo. Nakapunta na siya roon pero parang paulit-ulit siyang namamangha sa laki at ganda ng lugar. Magandang umaga yung Master Cairo. Sabay-sabay na bati ng mga kasambahay sa kanya. Napangiti naman agad si Cairo. Magandang araw din sa inyo. Wow, sabay-sabay kayo. Siguro nag-practice kayo, no? Anak, mahinang sabay sa kanya ni Yuna. Tumawa lang si Cairo at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Eto ang nanay ko, siya si Yuna. Asawa siya ni tatay. Nasaan nga po pala si Lolo Mateo? Sumagot naman agad si Butler Kim. Nagpapahinga siya sa kanyang silid. Hindi magandang pakiramdam niya kaya maaaring bukas mo na lang siya makita. Sa ngayon, ipapakita na po namin sa inyo yung master ang magiging silid ninyo. Napangiti naman siya kaagad. Talaga po? May kwarto po ako sa ganito kalaking bahay? Tumango naman si Butler Kim. Siyempre naman po yung master. Halina po kayo, ipapakita namin sa iyo ang inyong magiging kwarto. At siya nga pala, eto si Elena. Siya ang magiging personal maid mo rito. Kahit anong iutos mo sa kanya, susundin niya. Kapag may kailangan ka, siya ang maaari mong tawagan. Pinagmasdan ni Cairo ang dalagang kanyang personal maid. Hi Ate Elena. Ngumiti naman ito. Maaaring Elena na lang pong itawag mo sa akin yung master. Basta kapag may kailangan po kayo, pwede niyo po akong tawagin. Tumango naman si Cairo. Okay po, maraming salamat. Binuhat na nga siya ni Butler Kim para makapunta sa may mas mataas na palapag. Hindi man nakakaakyat, hinanap na agad ng kanyang paningin si Yuna. Nanay! Tawag niya rito. Halina po kayo, Nay. Bakit hindi ka po sumusunod? Tipid na ngumiti ang kanyang ina. Susunod ako.
Nag-aalangan man, sumunod pa rin si Yuna. Bumalik ang ngiti sa mga labi ni Cairo. Nang makita niya ang kanyang kwarto, labi siyang namangha. Pero mas lalo siyang namangha at napanatag dahil nandun ang kanyang ina at kasama niya ito. Kasama niya si Yuna sa pagkain ng masasarap at katabi niya rin sa pagtulog. Anak, kahit anong mangyari, palagi mong tatandaan na mahal kita. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo lahat, Cairo. Hinalikan ni Yuna ang kanyang noo. Niyakap lang ni Cairo ang nanay niya. Kahit hindi siya pamilyar sa lugar, kampante pa rin siya. Pero nang magising si Cairo, wala na ang kanyang ina sa tabi niya. Nasaan po si nanay? Tanong niya kay Elena. Tumingin sa kanya si Elena at hindi siya mabigyan ng siguradong sagot. Hindi ko po alam yung Master Cairo. Kapapasok ko lang po rito. Pagpasok ko po rito, wala na po ang nanay mo. Kumunot ang noo ni Cairo. Wala po. Bakit po wala? Gusto niyang tumayo pero hindi siya makatayo dahil sa kanyang kondisyon. Maya-maya'y pumasok si Butler Kim sa loob ng kanyang kwarto. Butler Kim, nasan po si nanay? Bakit wala po siya rito? Tanong ni Cairo at punong-puno ng desperasyon ng boses. Bahagyang napayuko ang butler bago sumagot. Hinatid ko na po ang inyong ina papunta sa kanyang bagong tirahan, young master. Umawang ang bibig ni Cairo. Ha? Ihatid niyo na rin po ako? Bakit po ako naiwan dito? Bakit po ako iniwan ng nanay ko? Marahang umiling si Butler Kim. I'm sorry, young master, pero hindi po kayo pwedeng umalis sa mansyong ito. Hindi ka po pwedeng sumama sa inyong ina. Mahigpit na bilin ni Don Mateo na mananatili ka po rito. At may usapan sila ni Ma'am Yuna na iiwanan kanya rito. Kaya kahit pilitin mo pang makitang yung ina, ibabalik ka lang niya rito. Mananatili ka na lang dito kasama si Don Mateo. Umiling kaagad si Cairo. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Hindi po ako iiwan ni nanay dito. Mahal na mahal niya po ako. Hindi niya po ako kayang iwan kay Lolo. Ayoko po rito. Dalhin niyo po ako kay nanay. Hindi kumilos ang mga ito para dalhin siya sa kanyang ina. Kung nakakalakad lang si Cairo, baka nakatakbo pa siya palayo sa lugar na yon. Pero wala siyang nagawa kundi ang umiyak. Sinubukan niyang gumapang papunta sa pintuan pero pinigilan siya ni Butler Kim. Young master, puno ng awang tawag nito sa kanya. Umiling siya at buong lakas itong itinulak. Huwag mo po akong tawagin ganyan. Ayoko po rito. Ayoko po ng malaki at magandang kwarto. Ayoko po ng personal maid. Ayoko po ng masasarap na mga pagkain. Gusto ko lang po makita ang nanay ko. Siya lang po ang gusto kong makasama at hindi ang kahit na sino. Nanay! Malakas na umiyak si Cairo. Hindi niya gustong maiwan sa kanyang lolo. Hindi niya gustong marangyang buhay kung ang kapalit lang din naman ay ang pag-iwan sa kanya ng kanyang ina. Kalansing ng mga kubyertos ang umalingaw-ngaw sa marangyang hapag sa mansyon ng mga Santilliejo. Ngunit nakatitig lang si Cairo at hindi niya ginagalaw ang plato. Umuusok pa ang bagong lutong ulam. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, pinagmamasdan siya ni Don Mateo. Kunot noo at mabigat ang buntong hininga ng pagkainis. Kumain ka na, Cairo. Mariing sabi ni Don Mateo. Huwag kang matigas ang ulo. Hindi gumalaw si Cairo. Ang maliliit niyang kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Ayoko pong nandito. Mahina niyang sambit. Iuwi mo na lang po ako. Doon sa kung nasan po si nanay. Ibinaba ni Don Mateo ang tinidor at ang tunog ay kumalabog sa katahimikan ng silid. Cairo, iniwan ka ng nanay mo rito. Desisyon niya yon. Hindi po totoo yan. Sigaw ni Cairo at paos ang boses. Hindi niya po ako iiwan. Mahal niya po ako. Tumigas ang mga mata ni Don Mateo. Iniwan ka niya. Gusto mo man o hindi, wala na siya. Tigilan mo ng pag-iyak at matutong magpasalamat na nandyan ka sa posisyon mo ngayon. Namumuo na ang luha sa mga mata ni Cairo. Ngunit pinigilan niyang tumulo iyon. Maswerte ka. Dagdag ni Don Mateo at iginigiya ang kamay sa paligid ng silid. Tingnan mo kung anong meron ka ngayon. Bahay, totoong pagkain, bagong damit at pera. At ang pinakamahalaga, makakalakad ka na ulit. Pinopondohan ko na ang mga therapy mo. Hindi ito mangyayari kung kasama mo ang nanay mong mas mahirap pa sa daga. Mahirap kayo. Walang pag-asa. Dapat masaya ka na kinuha kita. Umiling si Cairo at dahan-dahang pinunasan ang tumulong luha sa mga pisngi.
Ayoko po ng lahat ng to. Napakunot ang noo ni Don Mateo. Huwag kang hangal. Manang-mana ka kay Soren. Ano bang nakita niyo sa babaeng yan at labis na lang kung inyong pahalagahan? Pinapahalagahan ko po si nanay dahil nanay ko po siya. Pinapahalagahan po siya ni tatay nun dahil mahal po nilang isa't isa. Hindi ko naman po kailangan ng pera o ng malaking bahay o ng makalakad ulit. Nanginginig ang tinig ni Cairo. Ang gusto ko lang po, makasama si nanay. Kung wala po siya, ayoko na rin po sa lahat ng to. Tinulak niya ang plato palayo. Kahit manatili ako sa maliit naming bahay habang buhay, kahit gumapang po ako habang buhay, basta kasama ko po ang nanay ko. Matagal siyang tinitigan ni Don Mateo. Umiwas ito ng tingin at sa unang pagkakataon, may nakita siyang emosyon sa mga mata nito. Hindi niya alam kung galit, pagsisisi o konsensya ba yon na pumupukaw sa pagkatao nito. Mahirap basahin ang ama ng kanyang yumaong tatay. Bata ka pa para maintindihan mo. Mahina nitong bulong. Ginawa to ng nanay mo dahil alam niyang hindi ka niya kayang alagaan. Kaya niya po. Muli na namang tumulo ang kanyang mga luha. Nalulungkot lang po si nanay sa pagkawala po ni tatay, pero alam ko po na kaya niya po akong alagaan at mahalin. Nanahimik ang paligid. Isang matalim na katahimikan na parang bangin sa pagitan nilang maglolo. Binalik ni Don Mateo ang tingin sa pagkain at marahang tinulak ang isang piraso ng karne gamit ang tinidor. Balang araw, magpapasalamat ka rin sa akin. Sabi pa ni Don Mateo. Kapag mas matanda ka na, kapag nakita mo na kung ano talaga ang mundo, magpapasalamat ka rin na tinanggal kita sa hirap ng buhay na gusto mong balikan ngayon. Pinunasan ni Cairo ang kanyang mukha gamit ang manggas ng damit. Hindi ko po kailangan ng mundo. Si nanay lang po ang gusto ko. Kahit napupuno ng yaman ang bahay, katahimikan at dalamhati ang tunay na bisita sa kanilang hapag. Hindi imbitado, ngunit napakalakas para baliwalain. Kahit bata pa si Cairo, naiintindihan niya kung gaano kabigat ang lahat ng yon. Sa pananatili roon ni Cairo, wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak. Sinubukan niyang makontak si Yuna pero hindi naman ito sumasagot. Sinabi rin sa kanya ni Butler Kim na sa iba na nakatira ang kanyang ina. At sa pagkakataong yon, naniniwala na siyang iniwan na nga siya ng kanyang nanay. Sa lugar na hindi siya masanay at hindi siya pamilyar, saka naman darating ang mga bagong tao sa buhay nilang mga Santeliejo. At hindi alam ni Cairo na dadagdag pa sa paghihirap ng kanyang kalooban. Anong sinasabi mo, Amelia? Tanong ni Don Mateo sa ginang na dumating sa mansyon kasama ang isang bata na mas matanda lang sa kanya ng ilang taon. Tumingin sa kanya si Amelia at mapanuyang tumawa. Bakit parang ibinibigay niyo na sa batang to ang buong kayamanan ng mga Santeliejo? Kung ano ko naman ang panganay na anak ni Soren. Kumunot ang noo ni Don Mateo. Alam kong nagkaroon kayo ng relasyon ni Soren noon, pero hindi ko batid na may anak siya sa'yo. Dahil tinago ko. Saan pa ni Amelia? Tinago ko dahil niloko niya ako at ipinagpalit sa ina ng batang to. Pero ngayon, handa na akong ipakilala ang aking anak na si Arkin. Siyang panganay na anak ni Soren. Kahit ipatest niyo pa siya, mapapatunayan kong siya ang nararapat na tagapagmana ninyong mga Santeliejo. Gulong-gulo si Cairo habang nakikinig. Tiningnan niya si Arkin na sinasabing anak ng kanyang ama. Mas matanda sa kanya si Arkin pero parang hindi niya kayang tanggapin na may kapatid siya sa ibang babae sa buhay ni Soren. Iniidolo ni Cairo ang tatay niya, pati na rin ang pag-ibig nito kay Yuna na walang kapantay. Kaya pakiramdam niya na dungisan ang alaala ni Soren sa isipan ni Cairo. Butler Kim, ibig sabihin po, kapatid ko po si Kuya Arkin? Tanong niya rito. Tumango naman ito. Ganun na nga po yung master. At dahil siyang panganay, siya na ngayon ang direct successor ng mga Santeliejo na dating sayong titulo. Napanguso naman si Cairo. Hindi maintindihan ang sinasabi ni Butler Kim. Wala naman po ako maintindihan sa mga sinasabi mo. Basta ang gusto ko lang po, balikan na po ako ni nanay dito. Yun lang po ang gusto ko. Saka wag na po masyadong masungit si Lolo Mateo. Para po kasing lagi na lang siyang nakabusangot. Parang hindi niya po alam kung paano maging masaya. Ngayong nagpapagaling na po ako at kapag diretso na po ako maglakad, aayain ko po si Lolo Mateo na maglaro kami para naman maging masaya siya. Napangiti naman si Butler Kim. Siguradong matutuwa ang lola mo. Ang totoo, hindi naman masungit ang Don, yung master. Malungkot lang talaga siya at napakataas ng pride.
Tumawa naman si Cairo at mas kumapit sa walker. Ngingiti rin si Lolo Mateo. Yun na nga ang naging goal ni Cairo. Bahagya niyang nakalimutan ang pag-iwan ng kanyang ina, kaya napalapit siya kay Don Mateo. Palagi namang nakikinig ang matanda sa kanya at willing matutunan ang mga itinuturo niya. Lolo, ayusin mo po ang hawak, baka makawala po yung saranggola natin. Bulalas ni Cairo at medyo pilay pang maglakad. Ayan, ang galing mo po, Lolo Mateo. Mas magaling ka pa po kay tatay. Si tatay ang hirap pong turuan magsaranggola. Nakita niyang tumawa ang kanyang lolo. Maarte naman kasi talagang ano ko na yon. Ang dami mong alam. Kanino ka ba natuto? Kay nanay po. Nakangiting saan ni Cairo at ipinagmamalaki si Yuna. Mas marami pong alam sa buhay si nanay, kaya siya po ang nagturo sa akin. Alam mo, Lo, mabait naman po si nanay, kaya mahal na mahal po namin siya ni tatay nung nabubuhay pa si tatay. Napabuntong hininga ang kanyang lolo. Mahal na mahal mo talaga si Yuna, no? Gusto mo ba siyang makita at makasama ulit apo? Tumango naman siya kaagad. Siyempre po, Lolo Mateo. Gusto ko rin po na makita mo po na mabait at sobrang mahal po kami ni nanay. Alam ko pong ayaw mo po kay nanay kasi narinig ko po kayo ni tatay na nag-uusap dati tungkol sa kanya. Pero Lolo Mateo, mahirap lang naman po si nanay. Hindi naman po siya masamang tao. Mahal na mahal niya po kami ni tatay. Mahal ka rin naman po namin pero mas masaya kung matatanggap niyo rin po na mahal po namin siya. Niyakap siya ng kanyang lolo at hinaplos ang buhok niya. Sorry apo. Huwag kang mag-alala. Gagawin ni Lolo ang lahat para mapasaya ka. Matanda na ako pero binasaya mo ako, Cairo. Kaya hindi ko ipagkakait sa'yo na maging masaya ka rin. Katulad ng pangako ng kanyang lolo, muli niyang nakasama si Yuna. Masayang masaya silang mag-ina na muli silang nagkasama. Pasensya na anak. Hiningi ng lolo mo na iwan kita rito at layuan kapalit ng pagpapagamot mo. Alam mong gagawin ko lahat para maging okay ka ulit. Kaya tiniis ko. Kaya ngayon, masaya ako na magkasama na tayo ulit. Paano mo napapayag ang lolo mo? Umiiyak na tanong ni Yuna. Ngumiti naman si Cairo habang punong-puno ng luha ang mukha. Pagmamahal po, nanay. Mabait naman po si Lolo. Malungkot lang po talaga siya. Nay, mahalin po natin si Lolo para maging masaya po siya katulad natin. Gusto ko pong maging masaya rin po siya kahit wala na po si tatay. Tumango naman ito at muli siyang niyakap. Sinulit nila ang mga araw na wala sila sa piling ng isa't isa. Yun nga lang, may mga kontrabida sa mga buhay nila na mahirap iwasan. Nahuli kita! Bakit mo itutulak si Cairo? Anong masama mong balak sa anak ko? Bulalas ni Yuna kay Amelia nang maabutan itong akmang itutulak ni Amelia si Cairo sa hagdan. Kumunot naman ang noo ni Amelia at ginalingan pa sa pagmaang-maangan. Mag-ingat ka sa pananalita mo! Huwag mo akong pagbintangan ng mga bagay na hindi ko naman ginagawa. Nanlaki naman ang mga mata ng nanay ni Cairo. Hindi ako magbibintang dahil totoo ang nakita ko. Muntik mo nang itulak ang anak ko sa hagdan. Alam mo, una pa lang, malaki nang hinala ko sa'yo. Napakahirap paniwalaan na may anak sa'yo ang asawa ko. At mas dinadagdagan mo pang mga pagdududa ko dahil sa muntik mo nang gawin kay Cairo. Kung hindi ako dumating, baka kung ano nang nagawa mo sa anak ko. Anong nangyayari dito? Tanong ni Don Mateo na kararating lang. Nagsalita naman agad si Amelia. Etong si Yuna, pinagbibintangan niya ako na itutulak ko raw si Cairo sa hagdan. Ano bang magiging motibo ko? At hindi ako ganyang kasama. Ano gagawin ko kay Cairo? Ang anak ko naman ang direct successor ng mga Santillejo. Wala akong pakialam sa anak mo dahil wala naman siyang kwenta. Galit na galit naman ang kanyang ina. Anong sinabi mo? Anong karapatan mong tawagin ng ganyan ang anak ko? Muntik nang magkagulo. Mabuti na lang, pinigilan ni Butler Kim ang lahat. Natigil naman ang mga bangayan at mukhang mas matitigil pa yon dahil sa isang katotohanan. Anong ibig sabihin nito? Bakit niyo ako hinuhuli? Don Mateo, anong ibig sabihin nito? Gulantang na tanong ni Amelia. Tumaas naman ang mga kilay ni Don Mateo. Tinatanong mo pa talaga? Ang lakas naman ng loob mo na lokohin ng katulad ko. Akala mo ba hindi ko malalaman ang mga kasinungalingan mo? Kaya pala wala akong maramdamang lukso ng dugo kay Arkin dahil hindi naman talaga siya anak ni Soren. Anak mo siya sa ibang lalaki. At umamin na rin sa akin ng bata na kilala niyang tunay niyang ama. Hindi totoo yan. Hindi, nagkakamali kayo.
Desperadong sabi ni Amelia. Anak ni Soren si Arkin. Siya ang direct successor ng mga Santalejo at wala ng iba. Ano ba, bitiwan niyo ako? Wala na rin nagawa si Amelia kundi sumama sa mga pulis. Marami pa ang nagtangkang manloko kay Don Mateo, subalit matalino ang matanda para nalang basta maniwala. Hindi nagtagal, tinanggap na rin bilang parte ng pamilya ang nanay niyang si Yuna. Nagkapatawaran na sina Don Mateo at ang asawa ni Soren. At si Cairo ang unang masaya para sa mga ito. Masaya siya na magkakasundo na silang lahat at nasa iisang bahay na lamang. Sayang lang at hindi naabutan ni Soren na maging ganoon ang mga mahal nito sa buhay. Gayunpaman, ang pagkawala ni Soren naging daan para matagpuan nila ang isa't isa. Naging paraan para sa pagpapatawad at pagtanggap. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na bawat buhay na ibinibigay sa atin ay may mga purpose at dahilan. Kaya huwag sana nating sayangin bagkos bigyan ng labis na pagmamahal. Hayaan din sana natin na lumambot ang ating mga puso sa mga taong willing magbago. Hayaan din sana natin ang ating mga sarili na magpatawad katulad ng pagpapatawad sa atin ng may kapal kapag tayo ay nagpapakumbaba. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.